Buena mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Lunes. Congressman Leandro Leviste isiniwalat na ang ilang detalye ng mga iniwan umanong dokumento sa kanya ni former DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Soft copy po at ito po ay actually na-discuss natin last time I was on your show tungkol sa mga budget insertions ng mga kumpanya na may connection si Congressman Edwin Garjola. Matapos mailipat sa Cebu, contractor na si Sara Descaya humihirit daw na maibalik sa kustodiya ng National Bureau of Investigation. Vice President Sara Duterte tinawag na ingay lang ang mga akusasyon ng nagpakilalang bagman niya na si Ramil Madriaga. Mga biyahe pa probinsya nagsisimula ng mapuno ngayong papalapit ang Pasko. Sa tren, may pamasko namang libreng sakay para sa mga miyembro ng LGBT. Kasama siya, nakalimutan niya. Negosyanteng si Chavit Singson ipupursige na raw sa Enero ang pagbili sa Miss Universe franchise. Singson handa raw magpalugi para sa pageant. Kasama siya, nakalimutan. At auditions para sa nagbabalik na Artista Academy. Dinagsa na mga nag-aasam na maging next big kapatid stars. Magandang taghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Thank you for joining us. Good afternoon sa mga nanonood. Saan po ang This has been my time. Ang buting utang, kumikita sa mga utang. Mga baitian ng mga palitan sa Visayas at Mindanao. nagsanga ang mga paluwa sa kanilang mga probinsya. Hola! One Balita, Pilipinas! Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Patay sa pamamaril ang isang babaeng negosyante at manager ng isang quarry sa Cabangcalan City, Negros Occidental. Arestado na ang isa sa mga suspect na nagpanggap na customer at miyembro pa pala ng NPA. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Kayla Makantan. Dalawang tama ng balang kumitil sa buhay ng isang babaeng negosyante mula sa dalawang gunmen na nagpanggap na customer. Pasado alauna na ng hapon itong Sabado nang makarating sa Cabangcalan Component City Police ang insidente ng pamamaril sa Barangay Camansi. Dinala agad sa ospital ang 56 na taong gulang na biktimang si Virginia Abustan, manager ng isang quarry sa lugar na nagmamay-ari rin ng sari-sari store. Pero idineklara siyang dead on arrival. Noong araw na yon, pumunta sa tindahan ng biktima mula sa quarry para sana mananghalian. Lumapit po itong dalawang suspects, nag-pretend po na customer. Then pag kalikod po ng victim ay binaral agad. Napuruhan sa ulo at ibabang bahagi ng kilikili ang biktima na kanyang ikinasawi. Nakilala naman agad ng otoridad ang isa sa mga suspect na kilala na umanong hitman. Kasunod nito, ang pag-amin umano ng NPA sa pagpatay. Nag-press release na rin yung spokesperson ng Armando Sumayang Junior Command, New People's Army, Southwest Negros Guerrilla Front, na sila yung may kagagawa ng pagpatay doon sa victim. Sinasabi nila na itong victim ay asset ng gobyerno at nag-guide sa previous na mga encounter. Inihahanda pa ang mga dokumento para sa pagsampa ng kaukulang kaso sa mga sospek. Sa ngayon, nasa kustodiya muna ng otoridad ang pamilya ng biktima para matiyak ang kanilang seguridad. Mga kapatid, Mobile Journal, Kayla Makantan, hatid ang muka ng balita. Naghahanap ang NBI ng iba pang dashcam footage na nakahagip kay dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral bago siya matagpo ang patay sa bangin sa Benguet. Ilang residente naman ang nagsabing nakita umano ang dating opisyal sa lugar. Magbabalita si Rainiel Pawit. Pinuntahan ng PNP Forensic Group kahapon ang bangin kung saan nahulog si dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral sa Cannon Road sa Camp 4 Tuba, Benguet. Nagkaroon ng reenactment kung paano natagpuan ang bangkay ng dating DPWH official. Siniyasat din ang marking sa pinag-upuan ni Cabral sa gilid ng kalsada. Ayon sa residenteng si Rose Paswick, bago ang insidente, nakita sina Cabral at driver nito na nakaupo sa gilid ng kalsada
pasado alas 8:30 ng umaga noong December 18. May taong dalawa na babae at saka lalaki na ewan ko kung anong ginagawa doon. Nagse-selfie siguro no, o ano. Nung i-scan ko yung mga Facebook, yun naman, sila rin yung damit. Alam niyo po Oo, yun na yun. Dagdag ni Rose, nakaabala pa nga raw sa mga motorista ang paghinto ng sasakyan ng dating opisyal sa lugar. Pag dito sa Quezon, pag sa alanganing lugar sila nagpaparada, kung ano, inaano ko, huwag dito kasi ano, baka mahulugan pa kayo ng mga bato, ganun. Noong isang araw ay lumabas naman ang selfie na ito ng driver ni Cabral habang sila'y nasa gilid ng kalsada. Ayon sa DILG, legit ang picture. Nakuha raw ito sa cellphone ng driver ni Cabral. Ito nga yung huling inupuan ni Yusek Cabral bago siya mahulog dito sa may bangin. Para sa mga katulad niyang may fear of heights o takot sa matataas na lugar, yung simpleng pagsilip pa lang dito ay nakakapangalambot na nga ng tuhod. Yung 20 to 30 meters na taas nito o para sa visualization ng ating mga kapatid ay halos 3 pinagpatong na poste ng kuryente at pagbagsak nga ay hindi naman agad sa ilog yung kanyang lalapagan kung hindi doon sa mga naglalakihan at matutulis na bato. Sa Baguio City naman pinasok na rin ng NBI ang hotel room kung saan tumuloy si Cabral. Nanawagan ng NBI sa mga motoristang dumaan sa Cannon Road noong December 18 sa pagitan ng alas 9 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi na makipagtulungan sa kanilang investigasyon sakaling may dashcam footage sila. Pagtitiyak ng NBI, ituturing nilang confidential lahat ng makukuhang impormasyon. Kapatid, para sa 1PH, Rainiel Pawid, News 5. Ibinunyag naman ni Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste na may hawak siyang mga dokumento na naglalaman ng mga proponent ng multi-billion pesos budget insertion sa DPWH. Ayon kay Congressman Leviste, ibinigay ang mga dokumento ng yumaong former DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral noong Setyembre kasunod ng utos ni DPWH Secretary Vince Dizon para sa transparency. Una na raw ipinakita ng kongresista ang mga dokumento sa Independent Commission for Infrastructure or ICI at sa Office of the Ombudsman noong Nobyembre. Marami rin ang humihiling na isa publiko na ito pero hihintayin daw muna ni Leviste ang posisyon ng DPWH. At sa puntong ito, makakasama po natin si Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste. Magdatanghali po sa inyo, Kong. Magandang tanghali po. Okay, siguro po gusto lang po namin malaman of course kailan at paano po ninyo eksaktong natanggap itong mga dokumentong ibinigay no according po sa inyo ni late DPWH Yusek Cabral. Ibinigay po ito sa akin noong September 4 dahil tumawag po si Secretary Dizon kay Yusek Cabral na pwedeng ibigay sa akin in the interest of transparency. 110% tunay po ang files na ito. At hindi po ito kayang tanggihan dahil ito po ay marami pong nakakaalam mula September 4 pa, mula sa DPWH pati din po sa Kongreso. But have you verified these documents already para po masabi nyo na 101% na totoo itong mga dokumento na hawak po ninyo? Ibig kong sabihin, talagang galing to sa opisina ni Yusek Cabral. Pero yung laman nito, yung pwedeng magpaliwanag, yung DPWH. Right, Kong, there are stories po kasi circulating online and I want you to answer this po, no, para po once and for all. At sinasabi po kasi na itong dokumento na ito na nakuha po ninyo kay Yusek Cabral ay hindi daw po ito ibinigay sa inyo, kundi kayo po ay forcefully o aggressively kinuha po daw ninyo ito sa kanya, sa opisina ng DPWH. Hindi po totoo at si Secretary Dizon po ang pwedeng magpaliwanag kung talagang hindi naman voluntary ang pagbisita po sa DPWH kasi alam naman po nilang lahat na may meeting po ako doon at tawag po si Secretary Dizon na pwedeng ibigay sa akin ang mga files. And, Pwede ko po go ahead. Ito po yung pangalawang beses na ako po ay bumisita sa opisina ni Yusek Cabral. Ang unang beses po, June 11. Tapos nag-submit ako ng follow-up letter. Tapos nung na-appoint si Secretary Dizon at mukhang paalis ng DPWH si Yusek Cabral, naisip ko na importante na bumisita muli at through Director Alex Bote ako nag-set ng meeting. Nandun din pa po sa DPWH si Director Alex Bote at
mahalaga po na maprotektahan natin lahat ng mga files na nasa opisina ng planning services ng DPWH. Right. Ito pong 2 beses na pagbisita niyo po sa opisina ng DPWH, ito po ay sa inyong own volition. Kumbaga, ito po ay inyong kumbaga ay pagkakagusto na makuha yung dokumento. Tama po ba? Opo, kasi bilang bagong halal na congressman ngayong taon, iniisip ko bakit iilang mga probinsya malaki ang budget kahit na mas maliit kaysa sa Batangas. Tapos ang Batangas laki-laki pero parang maliit lang ang budget kumpara sa iba. Right. Kaya ako po ay nagpapasalamat din na nagbigay ng oras si Yusek Cabral kahit sa unang beses kong bumisita sa kanyang opisina para ipaliwanag sa akin ang kanyang write-up. Meron po siyang formula. Pero nung tinignan ko yung formula, wala naman pong equation dito. Parang lang siyang naratibo. Kasi ang lumalabas talaga ay ang alokasyon ng budget ay ayon din sa mga lobbying ng mga proponents. At yun po ang napapatunayan ng mga files ni Yusek Cabral. Kung ano po yung mga taon ng saklaw nitong mga dokumentong hawak po ninyo at in essence ilang pong projects at magkano yung tinatayang halaga ng mga budget insertions na nakita nyo po nakapaloob dito? Yung pinakamalaking detalye na nakuha ko ay tungkol sa 2025 budget. Pero meron din po akong mga nakuhang impormasyon tungkol sa mga nakaraang mga budgets. Lalong sa 19th Congress pero pati na po previous Congresses. Okay, and can you also tell us sino-sino po yung mga tinutukoy na proponent dito sa dokumento na ito? Mga mambabatas lang po ba? At may mga kilala po bang mga personalidad na maaring involve, opisyal ng executive? Kong? Hindi naman masurpreso ang inyong mga viewers na malaman na halos lahat po ng mga mambabatas ay may mga insertions na nakatag sa kanila. At ito naman po ay ibinalita na. Pero ang listahan ni Yusek Cabral ay nagpapatunay nito. At ang mas surprising, pati yung mga nasa ehekutibo, mga cabinet secretaries at undersecretaries ay nakapangalan din sa listahang ito. At ang malabas, kahit wala kang kinalaman sa DPWH, pwede kang magturo ng mga flood control projects. Maaaring isipin natin na baka ito ay parang ginawang compensation na rin or premyo yung mga kawani na walang kinalaman sa DPWH ay binibigyan din ng sarili nilang flood control project. But of course, people would say na ay sabi nga po naman nila hindi naman po lahat ng insertions ay masama. No, sinasabi po nila na may mga pagkakataon na kinakailangan ng mga insertion during that time. So, doon po ba sa dokumentong hawak po ninyo, madidistinguish natin na itong insertion na to ay illegal na ginawa? Well, yung nakakapagtaka on its face is bakit may mga secretary at undersecretary na walang kinalaman sa DPWH na nagtuturo ng mga flood control projects na nagkakataon ay mga flood control projects na kabilang sa mga iniimbestigahan din ngayon ng Ombudsman. Hindi natin lang kasi alam sino yung nagpapapondo ng mga flood control projects na iniimbestigahan kung hindi lumabas ang listahan ni Yusek Cabral. Pero ang isang madadagdagan ko din ay nasa listahan mga pribadong individual. Sabihin ko na, sila po yung mga contractor na list as proponents sa listahan ni Yusek Cabral. And yung sa listahan po ninyo, ito po ba ay taon lamang ng 2025 o it would date back sa mas matagal pa, like ibang administrasyon din? Meron po akong mga detalye din tungkol sa mga previous budgets pero yung pinakamarami po ay yung sa 2025. And may nakikita po ba kayong pananagutan ng mga opisyal na nakapangalan po sa mga dokumento? At are you prepared? Handa po ba kayong isiwalat ito, yung kanila mga pagkakakilanlan sa tamang panahon? Ang tingin ko tamang proseso ay hayaan natin muna si DPWH na magpaliwanag ng file na ito kasi baka kung magagaling sa akin, sasabihin naman ng iba, hindi naman yan totoo. Pero sinasabi ko po, galing talaga ito sa DPWH at sila po ang pwedeng magpaliwanag nito. Why do you think po there's a need po na kailangan DPWH po ang magsabi po sa inyo kung ilalabas itong dokumento nito? Because of course, ang publiko ay gustong-gusto na po makita kung ano po ba itong dokumento na ito. Oh, well, ilan po ang sagot? Una, pakinggan natin ang sagot ng DPWH muna. Pero kung sila po ay nagbigay sa akin ng dokumentong ito, parang courtesy lang din na hayaan ko sila muna
na sila maglabas nito. Pero dagdagan ko din na marami kasi ang ayaw na lumabas ito at para magiging katanggap-tanggap ang paglabas nito, mas mabuti kung si DPWH at hindi ako yung maglabas para kung may question bakit nilabas, si DPWH na lang po ang tanungin. But I was wondering, I'm curious kung kung meron bang let's say mga tao na tumatawag sa inyo o nagsisend in ng Opo. fillers na Opo. wag ilabas ito or kunin, bayaran. Go ahead, Kong. Tama po ang tanong nyo at ako po ay nasa kongreso ngayon at lahat po ng mga kasamahan ko dito, sorry, not to say lahat, hindi naman lahat nakausap ko, pero lahat ng mga nakakausap ko tungkol dito, ayaw nilang ilabas ko ang listahang ito. And itong mga nakakausap mo tungkol dito na ayaw nilang ilabas itong listahan nito, nandun din ba yung mga pangalan nila dito sa dokumentong hawak po ninyo? Aminin lang po natin, lahat po ay binibigyan ng alokasyon sa DPWH. Kaya lahat naman po ay nagsasubmit din ng mga projects. Kung hindi nila ginagamit ang kanilang alokasyon, baka may iba pang mga gagamit ng kanilang alokasyon kasi nandyan na rin po yung pondo eh. When they say ayaw, as in harapan po sinasabi sa inyo na wag mo nang ilabas ito, ganun? Paano po? Binanggit ko po sa inyo kanina na September 4 pa lang, alam na kami na nasa akin ang listahang ito dahil ibinigay sa akin ang listahang ito, kumalat na kay Leandro ang listahang ito at marami nang nakiusap na wag ilabas. And when you got this document, meron po bang nabanggit sa inyo si former Yusek Cabral na natatakot po siya, may banta sa kanyang buhay, or meron po bang ganon? Nakakatakot po talaga ang dokumentong ito. At I think isa sa mga lost opportunities over the past few months is hindi pinotektahan si Yusek Cabral at hindi din na-take advantage ang kanyang kaalaman na maging state witness dahil dapat ever since naisip natin na siya ang susi para malaman ang katotohanan sa DPWH investigations. Noong November pa lang po, sinasabi ko na mas aming alam po si Yusek Cabral kaysa sa ibang mga opisyal ng DPWH. At sana simula ngayon, protektahan natin lahat ng mga staff ng DPWH, kabilang po ang staff ng planning services na dating opisina ni Yusek Cabral. Having said that, who do you think is the most responsible in this and kumbaga na sa pagprotekta dapat kay Yusek Cabral? Sa nagkulang, sino? Marami naman pong mga ahensya ng gobyerno ang in charge of protecting witnesses at sana lang naagapan natin. Pero sa tingin ko, simula ngayon, mas aagapan na natin ang proteksyon ng mga witnesses sa DPWH. And ayon po sa inyo, si former Yusek Cabral ang gumagawa ng budget, no? Pero ang tanong po ay kung sino ang nagbibigay ng instructions. Meron po bang ganun lumalabas base po sa mga handwritten notes at records sa files na hawak po ninyo? Yes, sa file po, may column on handwritten instructions na karamihan ng mga instructions nakalagay from SMB. Kaya Ano si po SMB yung SMB para po sa kaalaman ng ating mga audience? Secretary Manny Bonoan. Pero kung sino nagbigay naman ng mga request kay SMB, hindi natin alam. Kaya maganda na ang DPWH ang magpaliwanag ng lahat ng mga datos sa listahang ito dahil we can only judge things literally, but there's of course more context that can be given to each of the items in the. Well, speaking of former Secretary Manny Bonoan, he was supposed to come back here ng December 17, according sa kanya when he left, kasama po yung asawa niya. But until now, I don't think we have a report na siya po ay nakabalik na. Do you have any information on that? Wala po akong impormasyon. Pero Ano po sa tingin niyo nangyayari dito? actually gusto ko pong dagdagan ito. Unang beses ko pong masasabi ito. Gusto ko sana wag nating itrato ang mga kawani ng DPWH na mga suspect, kung hindi mga witness. Just as a layman, not as a lawyer. Alam naman natin na hindi ang mga kawani ng DPWH ang pinaka-nakinabang sa mga proyekto ng DPWH. At sila ay maraming alam na pwedeng ibahagi nila para malaman natin sino ang mga pinaka-nakinabang. Pero kung palaging nagpe-press con tayo na napapahiya ang iilang mga kawani ng DPWH, ang consequences ay
hindi na natin malalaman yung alam nila. May statement po kasi yung pamilya ni Yusek Cabral galing sa kanilang lawyer na nagsasabi na Miss Cabral's name would be repeatedly dragged in what appears to be a public shaming campaign by persons who have since capitalized on the issue for political gain. At parang lumalabas na dahil pinapahiya ang mga dating kawani ng DPWH, yun po ay naging detrimental pa sa investigasyon. Kaya para kay Secretary Manny Bonoan, sana bigyan natin siya ng pagkakataon na ibahagi ang kanyang alam, na hindi naman natin na tatrato siya na suspetsa, pero i-request natin sana na ibahagi niya muna lahat ng kanyang alam. But he's out of the country. Ano sa tingin mo ang statement on this ng kanyang pag-alis sa gitna ng ganitong kontrobersiya? Kasi nakakatakot po talaga na manatili sa bansa kung si Yusek Cabral nga ay pumanaw ng last week. Kaya baka ito po ay nagbibigay ng karagdagang dahilan na huwag magsalita, no? Kaya ang importante po, i-engganyo natin ang mga may alam na umarap sa mga proper forums para ibahagi ang alam. But were you able to talk to him also prior noon pa, nung bago siya umalis? Secretary Manny Bonoan. Kung siya po ay DPWH Secretary at Oo. Regarding this, wala. sa mga hearing sa Kongreso. Actually, I mentioned na hinihingi ko po itong listahan noon pa. Pero nung dumating si Secretary Vince lang, ibinigay sa akin ang listahan. Right. And if ever ano po nakikita niyong possible effect nito sa investigasyon, kung tuluyan talagang maisa publiko itong mga dokumento, no, na hawak po ninyo? Well, I think kung buong gobyerno ay may insertion, hindi naman pwedeng buong gobyerno ay mawala sa pwesto, di ba? Kaya, pero at the very least, wag na lang tayo gumawa ng ganito muli. Dapat itigil na lahat ng mga kickback sa DPWH simula ngayon. At kung may dapat managot, at alam naman nating lahat na may mga dapat managot, let the justice process take its course. Pero just being practical po, lalong-lalo dahil ako po ay nasa Kongreso ngayon at alam ko po na ayaw ng maraming iba na matuloy ang itong investigasyon dahil baka marami pong mga madadamay. Dapat at the very least, itigil natin lahat ng korupsyon sa DPWH simula ngayon at beyond that, let the justice system take its course. Right. And sa tingin niyo po ba itong pagsasalita po ninyo, may kinalaman po ba itong pagkamatay ni former Yusek Cabral sa desisyon niyong makapagsalita dito sa public regarding this document na hawak po ninyo? May mga nagtatanong bakit ngayon ko lang ito sinasabi, pero last month ko pa po ito sinasabi. In fact, nagbigay pa ako ng interview na dapat si Yusek Cabral ang maging state witness at siya po ang susi para sa mga investigasyong ito. At nakakapaghinayang po na hindi siya pinotektahan at ginawang state witness at na wala ang napakahalagang source ng impormasyon. And of course, your message po sa publiko na nag-aabang dito sa sinasabi niyong dokumento at of course gustong managot sa lahat po ng dawit sa issue ng DPWH budget insertions. Alam lang po natin ang tip of the iceberg at sana wag nating tanggapin na ang mga DPWH officials lang o mga contractor lang ang kinakasuhan. Maaari sila pa ang pwedeng magturo sa sino yung mga nagpapondo ng mga proyekto nila at sana ma-encourage natin ang mga may alam na ibahagi ang kanilang alam. Right. Ay kung before I let you go, I remember kasi no, ikaw po yung unang naglathala tungkol doon po sa involvement allegedly ni Congressman Guardiola, no? And I was wondering, you were able to include his name base po doon sa dokumentong hawak po ninyo ng madalian. But I was wondering bakit po ngayon medyo parang tikom po yung bibig niyo po muna doon sa iba pang mga maaari pong involved dito sa anomalya na ito. Actually, ang ICI at Ombudsman ang dapat talagang mag-imbestiga ng mga bagay na ito. At kaya si Congressman Guardiola ang pinangalanan ko dahil may first-hand experience ako. May proyekto siya sa aking distrito. Sa Batangas. At nilapitan niya ako tungkol sa mga karagdagang mga proyekto. Binigay ko po ang
listahang ito o pinakita ko sa ICI at sa Ombudsman at I think gagamitin nila para sa kanilang mga investigasyon at sinabi po nila na very useful po ito para sa kanilang mga investigations lalong-lalo po sa mga ghost projects. Right. And of course, Kong, a lot of people are asking also, why you? Why do you have the interest on this? Bakit ikaw yung maraming alam, may alam dito sa nangyayari dito? Alam nyo, Isang neophyte dapat, congressman, di ba? dapat naman lahat ng mga halal na opisyal ginagawa ito, di ba? Kasi gusto natin dapat malaman ng katotohanan. Pero yung iba nga, sinasabihan ako, huwag kong ilabas. At kayo na lang po bahala mag-interview sa kanila. Pero banggitin ko lang din po na hindi lang itong listahan ni Cabral lang meron ako. Ano Meron pa? din po listahan ng mga bycam insertions pagkatapos ng PWH sa Kongreso at sa Senado. At kataon na dahil nakita ng publiko na ginagamit ko po ang ebidensya ng tama, maraming nagbibigay sa akin ng mga ebidensya. So bago po ito no na sinabi niyo po na meron po kayong hawak na dokumento mula sa mga bycam insertions. Anong taon po ito specifically? 2025. 2025 po. Nandoon din po kung sino yung mga kasama sa small committee. Meron din po ba kayong impormasyon doon? Kasi I remember si Congressman Toby Tiangco has always been saying about it na ilabas, 'di ba, yung minutes yung nangyari doon sa small committee because more than the bycam, doon daw talaga nangyari yung mga insertions. Ang meron po ako ay yung insertions mismo, hindi yung minutes. Pero masasabi ko po ay aminin na lang po natin lahat ay meron. At di lang ito nilalabas. At ayoko kasi na parang selective lang tayo sa iniimbestigahan o pinapangalanan eh. Kaya ako sinasabi ito sa publiko para huwag tayong maniwala na iilan lang ang may kasalanan. Kawawa naman Right. sila lang pinapangalanan. But dun po sa bycam na insertions na hawak po ninyo, meron po ba kaming impormasyon doon na dapat malaman, bagong impormasyon na dapat malaman? Because apparently we've been hearing reports po doon sa mga nangyari sa bycam. Pero meron po ba kayong bagong isisiwalat? Marami naman na pong nasabi tungkol doon. At marami din po may kopya ng listahang ito. And meron po ba kayong maaring ibahagi sa amin doon sa hawak po ninyong dokumento? Lahat po ay meron. Ngayon po, pwede po ba kayong magbahagi? Ano po ba yung nakita po ninyo doon sa bycam insertion na talagang katakataka at talagang that would incriminate somebody doon sa ginawang insertion na yun? Well, yung mga insertion themselves ay not necessarily incriminating. Kailangan ng background. Anong connection sa contractor? At mga proponent na sila din yung contractor. Baka uunahin sa mga kaso ng ombudsman. Well, of course, meron din pong nagsasabi na yung kasama din po sa small committee, si Congresswoman Stella Kimbo ay tahimik ngayon. Kasama rin po ba kayo doon sa mga nagsasabi na dapat siya rin po ay magpa-interview at magpaliwanag tungkol dito sa mga insertions dun sa 2025 national budget? Wala po ako kasi sa 19th Congress. At nagkataon lang na yung DPWH, marami po akong nakalap ng ebidensya. Pero yung mga ebidensya tungkol sa congressional insertions, hindi kasing dami pa. Right. But with the budget right now ng 2026 na approved na po ng BICAM, although antayin pa po natin yung ratification nila para maipasa sa ating Pangulo, have you seen it already? Are you confident na this time around ay wala pong maloloko na taong bayan dito sa budget na ito? May corruption pa sa DPWH kasi ang sinabi po ni Yusek Bernardo, almost 100% of bids are rigged. At hindi po ito nagbago. Tuloy-tuloy pa po ang lutuan ng bidding sa DPWH at ito po ay aking ipinahayag sa isang privilege speech sa Kongreso last week. Yung amount ng budget binawasan, nilipat sa farm-to-market roads, sa MAIFIP, sa pagbayad ng nilipat na pondo mula sa PhilHealth, at iba bang mga mas magandang gamit. Pero ang total budget ay lumaki pa to 6.79 trillion pesos. Kaya hindi na masasabi na walang corruption muli, pero sana mas matatakot na ang mga iba na gumawa ng substandard project dahil ngayon mas tinitignan ang mga proyekto ng DPWH.
Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Congressman Leandro Legarda Leviste. Samantala, nagluluksa naman ang buong Kamara sa pagpanaw ni Antipolo 2nd District Representative Romeo Acop sa edad na 78. Kinumpirma mismo sa News 5 ng kaibigan niyang si National Unity Party President at Deputy Speaker Ronald Puno ang pagpanaw ng mambabatas. Ayon kay Puno, sumailalim si Acop sa kidney transplant nitong Nobyembre at nagpapagaling na sana. Pero inatake sa puso si Acop nitong Sabado ng gabi na naging sanhi ng kanyang pagpanaw. Bago pumanaw at naging mambabatas, nagsilbi rin si Acop bilang dating director ng PNP-CIDG mula February 1994 hanggang June 1995. Isa sa kumwestiyon sa kredibilidad ng isang Mary Grace Piatos na nakapirma umano sa confidential funds ng opisina ni Vice President Sara Duterte. Mga bay, di ara mga balita gikan sa Visayas ug sa Mindanao. Sugda nato diri nagsumiti og urgent motion ang kontratista nga si Sara Diskaya ug 8 pa niyang kauban nga akusado aron ibalik sila sa kustudiya sa NBI. Sa pagkakaroon na priso sila sa Lapu-Lapu City Jail sa Cebu. Kini human nagpagawas og arrest warrant ang Regional Trial Court Branch 27 tungod sa mga kasong graft ug malversation nga may kalambigitan sa 96.5 million pesos nga flood control project sa Davao Occidental. Gihangyo sab ni Diskaya nga tugutan siya nga maka-attend siya sa court hearings pinaagi sa video conferencing kung ibalik na siya sa kustudiya sa NBI. Gimanduan na sa korte ang Ombudsman sa Visayas ug ang NBI nga mopagawas og dokumento bahin sa maong mosyon sulod sa napulo ka adlaw. Sa wala pa na priso si Diskaya sa Cebu katong miaging weekend, gisuwayan kini og interview sa media pero dirty finger kuno ang iyang tubag. Sa laing bahin mga bay, gipanghimakak ni Vice President Sara Duterte ang mga pasangil ni Ramil Madriaga. Kani si Ramil Madriaga, mauni siya ang tawo nga nag-angkon nga bagman kuno siya ni VP Sara. Atod pa niya ang mga akusasyon saba ra gyud daw na walay lain. Quote, "The photographs he submitted are unrelated images taken during public events where I was present. These images do not support his allegations and merely show that he was present as part of an election campaign group." Kaduda-duda sab ang timing ug motibo labi na nga adunay criminal charges ug criminal record si Madriaga. Sa pagtuo ni VP Sara, mauni, quote, "Madriaga appears to be acting out of desperation to secure his release from detention. He is now disseminating false statements to government authorities as part of a concerted effort to obstruct and undermine my possible candidacy for president." Kung mahinumdum mo mga bay, gipasanginla ni Madriaga si VP Sara nga gipondohan sa pogo operators ug drug dealers ang iyang kandidatura ni adtong 2022 elections. Unya kanisad, gikapadayon ang pahimangno o warning sa FIVOLCS, no? Kay dunay posible mga aftershocks nga mga sinati pag-ahuman atong 5.8 magnitude nga linog nga nahitabo dinha sa Surigao del Sur ganinang kadlawon. Laom usab ang sentro sa linog nga natala 133 kilometers sa silangan o sidlakan so lungsod sa hinatuan kaganinang 1:53 AM. Nasinati kini sa kakusgon nga intensity 2 didto sa Bislig City ug intensity 1 sa Kabadbaran. Maayo na lang kay walay na italang kadaot o pinsala. Mga bay, magkuyog na sa taugma para sa mga balita sa Visayas ug sa Mindanao. Ako si Chicky Verhel. Dumarami na ang mga pauwing probinsya sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Para po sa update, magbabalita live si Mobile Journal Evan Tarinque. Evan, ano-ano mga biyahe na ang fully booked dyan? Angela, umaga pa lang makaba na ang pila sa mga ticket booth sa loob ng terminal. Nagkaubusan na rin ang ticket at fully booked na ang mga biyahe papuntang Dait, Paracali at Panganiban sa Camarines Norte. Pati ang ilang biyahe papuntang Bicol Region, fully booked na rin hanggang December 31.
Ang ibang pasahero umaasa na lang na makasakay bilang chance passenger dahil pahirapan nang makakuha ng available na ticket. Sa kabila niyan, ay sinisigurado naman ng pamunuan ng terminal na handa ang mga bus companies na magdagdag ng biyahe para ma-accommodate ang mga dumadaming pasahero. Angela? Kung may mga fully booked na, Ivan, meron pang mga biyahe na marami pa bang mabibilang ticket? Tama ka dyan, Angela, no, na bukod nga sa mga bus na papuntang Bicol Region, marami pa namang mga ticket ng bus na mabibili, lalo na yung mga papuntang Laguna, Batangas at Quezon. Marami rin yung ticket na available, yung mga papuntang Norte naman at yung mga papuntang Mindoro. Pero sa kabila niyan, ay nagdagdag na rin ng mga extra trips yung ilang mga bus companies papuntang Bicol Region dahil nga ito talaga yung ruta na blockbuster talaga yung pila hanggang sa mga oras na ito, Angela. Kumusta naman, Evan, yung traffic papunta sa PITX ngayon? Angela, sa mga orito, light to moderate yung traffic na na-monitor natin sa mga daanan, mga kalsada na papunta dito sa PITX. Kaninang umaga naman, nakita natin na medyo maluwag naman yung daloy ng trapiko. Pero paalala nga ng mga otoridad, lalo na ngayong Christmas rush, mas mainam na bantayan at iplanuhin ng maigi yung mga biyahe dahil bigla-bigla na lang nagkakaroon ng traffic jam dahil nga doon sa dami ng volume ng mga sasakyan na bumabiyahe ngayon sa Metro Manila. Angela? Kamusta naman yung seguridad dyan at sa mga habol? Ano yung mga dapat tandaan at ano yung mga pwede at bawal dalhin dyan sa terminal? Angela, paalala ng pamunuan ng terminal na pag dumating dito sila sa terminal, dumating sila ng maaga para hindi nga sila maiwan ng mga bus na kanilang sasakyan. No? Mahigpit din yung seguridad dito sa loob ng terminal at meron din mga assistance desk na nakakalat sa loob at labas ng terminal. Nagpaalala rin ang mga otoridad na iwasan na ang pagdadala ng mga ipinagbabawal na gamit gaya ng mga matutulis na bagay, mga flammable materials. Kasama na dyan yung mga paputok dahil sa mga oras na to simula December 19 hanggang kahapon, umabot na sa mahigit 250 na mga ipinagbabawal yung na-confiscate dito sa terminal. Angela? Alright, maraming salamat, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Nagsisimula na raw magkaubusan ng ticket sa Araneta Bus Terminal naman. Nagsimula na rin kasing dumami ang pasahero dyan. Para sa update, magbabalita live mula sa Quezon City, si Mobile Journal, Amy Atienza. Amy? Yes, Angela, unti-unti na nga nagkakaubusan yung ticket dito no sa May Cubao Bus Terminal at inaasahan natin na mamayang hapon ay mas dadami pa ang dagsa ng tao dito mismo sa area dahil nga merong ilan dito na nagsisimula na rin magantabay sakali man lang na mas mapaaga nga yung magiging biyahe nila pauwi sa kanilang mga probinsya, Angela. Kamusta naman yung yung mga biyahe dyan, fully booked na ba at paubos na rin ba yung mga tickets? Karamihan ng na-interview natin dito, Angela, mga gustong umuwi na ng Baguio. So nag-adjust din yung mismong terminal para nga madagdagan din yung trips papunta ng Baguio. So isa yun sa mga talagang blockbuster kung titingnan dito mismo sa area. Bukod pa dyan, nagkakaubusan na rin yung ticket sa papuntang Zambales, Olongapo, pati na rin Lingayen. At yun nga, inaasahan din kasi natin na dahil nga may mga chance passenger dito mismo sa area, inaasahan nila na sana nga daw ay mas makauwi sila ng maaga. At yun nga, dadagdagan pa siguro ito. Depende na lang din daw sa sitwasyon dahil ang ina-expect nila ngayong season ng holidays ay nasa around over 10,000 na pasahero yung pupunta dito mismo sa kanilang bus terminal, Angela. Amy, kumusta naman yung seguridad dyan? May mga inspection bang nangyayari? At of course, meron ba mga naitalang untoward incident? Angela, sa pagbibisita natin sa iba't ibang terminal na dito sa Cubao, meron namang mga inspection na ginagawa sa mga gamit nila. Though yung mga maleta, of course, hindi na masyadong ini-inspect, pero sinisiguro at palaging paalala ng mga otoridad dito na wag na daw magdala ng mga explosives na talagang ipinagbabawal talaga dito. Meron din tayo dito ini-expect din dahil last year kung ma-observe natin may mga nagdadala ng mga alaga nilang hayo pero so far wala pa tayong nakikita. Pero paalala na din ng mga authorities dyan ay dapat nga daw ay malinis at naka-cage yung mga alaga nila. Bukod pa dyan, Angela, nag-iikot din dito at strictly monitoring din naman yung iba't ibang ahensya kabilang na nga yung Department of Transportation, Land Transportation Office, pati na rin yung Department of Interior and Local Government
para nga maayos yung magiging sistema dito sa Cubao Bus Terminal. Amy, meron bang ulat ng canceled trips? Well, so far, no, sa ating pag-iikot din, wala pa naman daw. Ang nagiging kaso nga lang, may ilan na nadidelay dahil nga may mga trips na kailangan pa i-adjust. At syempre, ang nagiging interval din kasi dito, Angela, every 2 hours yung nagiging biyahe per province. So yun yung nagiging sistema na rin dito mismo, no, sa Cubao. So ang nagiging kaso lang dito talaga ay yung delay. Pero cancel trips, so far wala pa naman tayong nakukuhang impormasyon tungkol dyan. Alright, paalala na lang sa mga kapatid natin habol para sa holiday season, Amy. Well, dahil nga, Angela, no, inaasahan na mamayang hapon ay dadami na naman talaga yung tao dito mismo, no, sa may Cubao. Inaasahan na din yung matinding trapiko sa may EDSA. So paalala ng mga otoridad dito, no, sa may Cubao, syempre pumunta na ng mas maaga, lalo na kung may mga ticket tayo na hapon daw yung nabook. So yun yung isa sa mga kailangan na sundin. At syempre, doble ingat na lang din daw. Dahil yung mga gamit, dahil sa dami ng mga gamit, syempre, kinakailangang ingatan. Kasi baka magkawalaan na nga rin daw. Dahil may nakuha na rin tayong kaso dito na meron nga daw nawawalang mga gamit. So, ayun, doble ingat na lang din daw, Angela. Alright, maraming salamat, Mobile Journal, Amy Atienza. Sa pagpapatuloy naman ng 12 Days of Christmas program ng Department of Transportation, libre ang sakay ngayon sa LRT at MRT para sa mga kapatid nating solo parent at mga miyembro ng LGBTQ+ community. Para sa update, magbabalita live si Mobile Journal, Arles de los Santos. Arles, kumusta ang sitwasyon dyan? At of course, ang malaking tanong na avail naman ba yung libreng sakay? Angela, tuloy-tuloy pa din ang pagdating ng mga kababayan natin dito, no, sa MRT Shaw Boulevard Station, kung saan nga halo-halo, no, ng mga mukha at ating mga kapatid ang dumarating dito mula kaninang umaga, no, at mula umaga walang patid na, no, yung mga kapatid natin na dumarating dito. Pero hindi mga solo parents na nakita tayo at nakapanayam na sinabi nga nila, no, na marahil para sa ilan maliit, no, ang mga barya-barya o mga pamasahe ng MRT at LRT, no, pero para sa kanila pag pinagsama-sama naman daw ito higit lalong ngayong holiday season ay malaking wagay ito para sa kanilang pagsasalon-salon mas na Noche Buena at bukod pa dyan mas nagiging madali daw ang kanilang paglabas-pasok sa kanilang mga trabaho at syempre, no, yung ginhawa talaga na kanilang nararanasan dahil merong linya para makakuha ng ticket para sa mga solo parent at LGBT community members at syempre yun sa iba pang mga sektor ng ating lipunan na kasama sa mga binibigyan ng libreng sakay dito sa ating mga train station. Angela. Arles, paano ba yung sistema dyan para malibre sa pamasahe? Sabihin na lang natin yung estado ba o may hinihingi ba silang ID requirements? Kasi I remember, tulad ng napag-usapan natin noon, nagkaroon ng little controversy yan di ba? Especially doon sa mga LGBTQ plus community. Actually, Angela, mula Quirino, no, LRT at MRT, sinubukan natin kung paano nga ba yung proseso niyan. Sa LRT station so far sa Quirino, hindi naman tayo nahirapan na humingi ng ticket dahil ang kailangan mo lang sabihin kung anong sector ka. So ang ginawa natin for LGBT community po, for free ride. And then, tinap lang nila sa kanilang system yung single journey ticket na ating gagamitin. And then after nun, i-activated na yun and then dumiretso na tayo agad doon sa pasukan, no, at sumakay na agad tayo na train. Pero pagdating natin doon sa MRT EDSA, doon, Angela, mas mabilis ang naging proseso dahil meron silang mga staff na nakaabang na sa ating mga kapwa pasahero, no, mga kapatid doon, kung saan sasabihin mo lamang kung solo parent ka or LGBT community member, and then hindi na nila kailangan itap yung mga single journey ticket at bibigay na lamang sa iyo to, and then padadaanin ka na nila doon sa kanilang maliit na gate. Ganun ang nangyari para sa pagdating doon sa MRT EDSA and then paglabas natin dito sa Shaw Boulevard Station. So kahit yung mga kapatid natin na nakakapanayam, for them, napaka-hassle-free ng ganitong sistema at bukas at sa mga darating pang araw, may mga iba pang sektor ng ating lipunan na makararanas ng libreng sakay. Okay, hassle-free pero wala namang insidente ng judgment mula sa staff or pasahero, di ba? At so, syempre, paano natin malalaman kung nagsasabi ba ng totoo yung pasahero? Alam mo, Angela, tinanong nga natin yan, no? Kasi syempre, yung iba baka mag-take advantage sa ganitong libreng sakay. Pero ayon sa MRT, basta lang daw magsabi kung part ng anumang community or sector, papayagan naman daw nilang pumasok. Doon sa ating mga solo parent, Angela, hindi na nila strict enforcement
yung paghahanap ng mga solo parent ID, no, basta lang daw talaga magsabi. Kumbaga para sa kanila dito, sa mga staff at mga security, honesty is the best policy. Lalo pa, ito daw yung essence ng paparating na Pasko, yung pagbibigayan at pagbibigay ginhawa sa ating mga kababayan. At bukod pa dyan, Angela, nagkaroon din tayo ng ilang mga balita, no? Pahayag ng Ladlad Party List kung saan binigyan nilang diin, no, na ito daw libreng sakay para sa LGBT community ay simbolikong hakbang ng pamahalaan para siguruhin ang inclusivity ng ating mga kapatid sa komunidad na matagal nang dinadanas ang diskriminasyon, at ito daw ay isang mahagandang hakbang para sa inclusivity at pagkakapantay-pantay sa ating lipunan. Angela. Alright, maraming salamat sa iyong oras, Mobile Journal, Arlis de los Santos. Nag-inspeksyon ang PNP sa mga bilihan ng paputok sa Bukawi, Bulacan at mahigit 1 linggo bago ang pagsalubong sa bagong taon. Para sa detalye, magbabalita si Brian Castillo live mula sa Bukawi, Bulacan. Brian, ano ang kinalabasan ng inspeksyon? Angela, nasa higit 30 mga paputok yung nasa listahan ngayon ng PNP na ipinagbabawal ibenta. Kaya naman, ayon nag-inspeksyon ngayong araw ang pulisya para makita kung may mga tindahan ba dito nagbibenta ng mga ganyang uri ng paputok dito sa Bukawi, Bulacan. Kabilang pa rin doon sa mga ipinagbabawal yung Watusi, Piccolo, 5-Star, Plapla, Pop-Up at Super Lolo. Nariyan din ang mga naglalakihang paputok na sa pangalan pa lang ay kakabahan ka na, tulad ng Goodbye Chismosa, Goodbye Philippines, Goodbye Napoles at Goodbye Bading. Minomonitor na rin daw ng PNP ang mga napapabalitang bagong mga paputok na ipinangalan daw sa mga sangkot sa flood control scandal tulad ng Sara Diskaya at Zaldico. Pero wala pa raw silang nakikitang ganito sa merkado. Sabi ng PNP, may tuturing na bawal at iligal ang anumang paputok na oversize o sobra sa laki at overweight o lagpas sa inaasahang 1/3 teaspoon o mas mataas sa 0.2 grams ang ginamit na pulbura. Gayun din ang may fuse o mitsa na sobrang liit at nauubos agad ng wala pang 3 segundo. Bawal din naman ang mitsyang aabutin pa ng 6 na segundo bago maubos. Hindi pwede ang mga imported, pati na ang mga walang label na mga paputok. Sabi naman ng mga tindera ng paputok, matumal pa rin ang bentahan ngayon at nakadagdag pa ang masamang lagay ng panahon kaya wala raw halos mga customer dito. Tumaas din daw ang presyo ng mga paputok at pailaw dahil sa nagmahal din ang mga materyales pati na ang halaga ng paggawa o manufacturing sa mga ito. Samantala, Angela, wala namang nakikitang dahilan ang PNP para takpan o busalan yung mga baril ng mga pulis para nga sana maiwasang magamit sa Pasko at Bagong Taon. Gayunman, may babala pa rin yung pulisya sa mga pulis na posibleng gumamit na ito. Zero tolerance policy daw kaya papatupad sa mga pulis na hindi gagamit ang kanilang baril sa maling paraan. Angela? Maraming salamat, Brian Castillo. Samantala, sinimulan nang ipatupad kahapon ang unang bahagi ng Calorie Labeling Ordinance sa Quezon City. Sa ilalim ng Phase 1 ng ordinansa, required na ang lahat ng restaurant at fast food chains na may 5 o higit pang branches pataas sa syudad na lagyan ng calorie labels ang kanilang mga menu. Layunin daw nito na mas maging informed at mas ma-empower ang publiko sa pagpili ng kanilang binibiling pagkain. Una nang sinabi ng lokal na pamahalaan na tinutulungan nila ang mga kainan sa pag-compute ng calories sa kanilang mga paninda. Samantala, sa kapapasok lamang na balita, pinalawig ng House of Representatives ang sesyon nito hanggang sa December 30, 2025. Ito ay para bigyan daan ang ratifikasyon ng 2026 national budget na nakaschedule sa December 29. Mabilis ka ba mabudol? Marupok ka ba? Hindi mo kayang kontrolin ang iyong paggastos. Kung yan ang problema mo, pag-usapan po natin. Hi there, dear Singitan, your pambansang wealth coach. Nako, usapang budol po tayo, ha. Ay, nako, may mga nagsasabi, mabilis ako mabudol, bakit? Kasi nga, araw-araw may sale, may notification, may limited offer, may countdown timer. Parang end of the world na. Pero ayon sa pag-aaral, ang utak po natin ay nagre-react sa mga excitement. O ito yung tinatawag natin na mga dopamine. Oo, pag nag-add to cart, pero wala naman pang checkout. At dito naman po pumapasok ang problema. Kapag emotion ang mas louder kaysa sa budget mo, ay nako, meron ka talagang issue at magkakautang ka. Ang tanong, bakit ba mabilis mabudol? Una, hindi lang dahil mahina ka.
emotional ka eh. Kapag masaya tayo, di ba, bibili tayo. Pag stress tayo, bibili tayo. Pag wala kang ginagawa, bibili tayo. Ang ibig sabihin niyan, hindi product ang binibili mo. Comfort at emotion and excitement. Di ba, lalo na pag dumarating na yung mga in-order mo sa online, nag-unboxing ka, ano kaya dito ang dumating sa in-order ko? Pangalawa, ano pong epekto niyo sa bulsa? Siyempre, una, pagka nagbumili ka na wala sa budget, masisira. Pangalawa, hindi mo agad makukuha ang mga tinatawag na financial goals mo. Halimbawa, di ba, gusto mo magkaroon muna ng motor o sasakyan. Eh, siyempre, mapupunta na lang sa maliliit na gastusin niya. Kaya nga, alam nyo, ito lang po, para hindi tayo mabudol mga kabudgetarian, una, tip ko po sa inyo, gumawa tayo ng budol countdown timer o mga 48 hours. Pag ikaw ay nag-add to cart, huwag mo muna i-check out within 48 hours. At kung within 48 hours, i-check, nakita mo pa, sa feeling mo, kailangan mo, may budget ka, o di orderin mo. Kung wala, eh baka pagka 48 hours, nakalimutan mo na, eh huwag na. Diba? Number 2, kung kayo ay mabilis mabudol, tanggalin mo muna natin yung mga apps. Oo, sa ating mga cellphone. Eh, para ika nga mahirapan po tayo. Pag siyempre, bumagal po yung isip mo. Di ba? Siyempre, mainis ka na, hindi ka nabibili agad. Di ba? At pangatlo, i-issuean na kita ng challenge. Ano po yung challenge na yan? Yung hindi pag-check out challenge. Yes! Sa halip na sabihin mo, I deserve this, sabihin mo, ay hindi, kaya ko to na hindi ito bilhin. At pang-apat, wag naman i-deprive ang sarili, mag-set tayo ng monthly budol limit. Literal na budget para sa luho. Pag naubos, tapos na, wala nang dagdagan. Tatandaan mga kapatid, hindi masama bumili, ang masama kung ikaw ang nabibili ng sarili mong emosyon. Sabihin mo sa sarili mo, hindi na ako magpapabudol. Sana naman naliwanagan po kayo, tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po, ang susi sa pagyaman. Hola mga kapatid, interesado si dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson na bilihin ang Miss Universe Organization as yung franchise nito At ayon nga kay Singson, makikipag-meeting na siya sa mga dating leader ng Miss Universe this coming January para tulungan siyang mabili ang franchise ng pageant. Ito yung mga executive noon from the US, okay? Sina Paula Shugart at Sean McLean. Ito raw ay para maisalba ang reputasyon ng Miss Universe at para maisulong din ang turismo ng Pilipinas. Handa rin daw siyang malugi. O di ba? Pag binili niya ito, dahil syempre ilang $1 million yun. Yes, for the country, para mabalik lang ang kasi bagsak lahat Bagsak ang industry, bagsak ang tourism, and the worst is bagsak ang foreign investment. Tingnan natin ang susunod na kabanata, bibigyan ko kayo ng latest tungkol dyan. Pero anyway guys, bibitinin ko muna kayo dahil yan muna ang latest sa showbiz. Balik sa'yo, Angela. Thank you, MJ. Mga kapatid, 3 tulog na lang, Pasko na. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Sa ngalan po ni Cheryl Cosim, ako, si Angela Lagunsad Castro, kami ang inyong kapatid sa public service. 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.